Hello guys, this is Mawen and welcome to my YouTube vlog. So, paano ba mag-celebrate ang mga OFW ng Christmas sa ibang bansa or dito sa Hong Kong? So, this is my first time na mag-celebrate sa Hong Kong ng Christmas and this is the first time na magse-celebrate ng Pasko na malayo sa aking pamilya. Kasi ito yung first time ko na nag-abroad. So, kapag nagse-celebrate dito ng Christmas sa mga Chinese, normal day lang. May mga trabaho pa rin sila. Tapos, walang celebration. Unlike the Philippines na pagkakuha mo pa lang ng 13th month or ng bonus, mamimili na tayo ng mga Christmas gifts para sa mga family, relatives at mga inaanak natin. Or bibili tayo ng mga ampaw kung saan ilalagay natin yung pera na ipapapasko sa mga inaanak natin, sa relatives and sa family. So dito sa Hong Kong wala pong ganon. Normal day lang. Kaya kaming mga OFW, lumalabas ng bahay, tapos hahanap lang kami ng place kung saan pwedeng may kainan or may pasyalan, tapos yun lang, picture-picture lang kami, video-video, and then during lunchtime, at pag napagod na or nagutom, ayan, kakain na kami sa tabi-tabi lang. Mairaos lang yung araw o yung Pasko at mairaos lang yung nagugutom na sikmura. Ayan, ganyan lang po kami. So, sa mga ganyan pwesto, okay na, sapat na. Pero wala pa rin talagang mas sasaya sa Pasko ng Pinas lalo na pagkasama natin yung pamilya natin at ang mga anak natin. Siyempre tayo mga magulang, excited din tayo sa pagbibihis ng mga anak natin kapag Christmas kasi siyempre bago yung damit, bago yung sapatos, tapos minsan sasamahan mo pa nga silang mamasko sa mga ninong and ninang nila, then sa mga relatives nila. So dito po walang ganyan. So tulad nung amo ko, lumabas lang sila, yung nanay, yung tatay, and then yung anak, lumabas lang sila, namasyal, humanap lang sila sa Google ng mga pwedeng pasyalan dito, then doon na sila mag-i-stay hanggang sa gabi. Meron naman na, halimbawa yung asawa dito nagtatrabaho, tapos yung kanilang asawang lalaki or kapatid naman nagtatrabaho sa ibang bansa, sila yung pumupunta doon para mag-celebrate ng Pasko na kasama yung pamilya. Pero ganun lang, pupuntahan lang nila pero wala pa ring celebration or handa or gatherings na nangyayari. Unlike sa Pilipinas na talagang ang mga Pilipino naghahanda ng pagkain, namimili bago sumapit ang Pasko, tapos yung paborito nating dessert bibilhin din natin para makagawa tayo para sa ating pamilya. So dito po wala normal day. Kagaya nga kahapon, namili lang ako sa market, ang binili lang namin ay yung panghapunan lang, normal lang, ganun lang. Wala pong celebration. Wala ding namamaskong mga bata dito. Pero hindi po lahat ng OFW ay nakakalabas ng holidays nila pagka ganitong 25, 26 or January 1. Kasi minsan, yung mga amo nila, nandun lang sa bahay, nag-i-stay. So, minsan, pinupuntahan din ng pamilya, magpapaluto sa DH. So, hindi sila makakaalis. Maglilinis din ng bahay after na may pumuntang bisita. Hindi sila nakakaalis. So, no choice sila. Pero, okay din naman kasi nalelesan yung gastos nila, nadadagdagan pa yung sahod kasi nga binabayaran sila ng mga amo nila during statutory day nila. Kasi pag ganitong December, maraming holidays dahil nga ang 25 and 26 ay walang pasok. And then lalo na pag January, mas maraming holidays kasi may 3 days Chinese New Year, tapos may January 1, then isama pa yung every Sunday na day off. Kaya talagang lumalaki yung gastos dito ng mga OFW or DH. Kaya ganitong pwesto or ganitong bibihis ka lang, hahanap ka lang na mauupuan, makakainan, sapat na para sa aming mga domestic helper or OFW sa ibang bansa.
Kung mapapansin niyo, marami kaming pagkain diyan. So, yang amo ni Ate Marilu, yan nakasakulob na red, binigyan siya ng pagkain ng kanyang grandma. Yun yung um, amo niya. So, ang amo niya ay napaka-generous kasi in-order lang yan sa restaurant and then kaninang umaga, nirehit niya lang para may pagkain kami. And then sabi, magdala na din daw ng soft drinks since marami na ring soft drinks na stock dun sa bahay nila. At doon naman si Ate Marilu, ang kinuha niya lang na soft drinks is 5 pieces. So, yung 5 pieces, sakto sa aming 5. Tapos, meron pang pa-dessert na yogurt na nakamolde ng rabbit. So, nakakatuwa naman, ganun ka-generous yung amo niya. Pag every birthday niya, every birthday ng asawa niya, every birthday ng anak niya, binibigyan din ng pera ng amo niya. Tapos, minsan lang daw siya magluto sa bahay kasi puro order lang daw yung amo nila. Kasi attorney, sa law firm nagtatrabaho yung amo niya na mag-asawa, then si grandma ay sa office. Tapos may alaga din siyang isang bata. So, yun yung kasama niya. So, ako naman, ang amo ko naman dito is, ang kasama ko lang dito ay 3, yung nanay, yung tatay, and then yung anak. Pumupunta lang dito si Popo kapag gantong, yung walang pasok. Minsan dito siya natutulog pero minsan hindi. Yung nanay din ng amo kong lalaki, pumupunta din dito, nagluluto din dito, pero hindi naman natutulog dito, umuuwi din sa kanila. Kapag ganitong holidays, siyempre ang topic ng mga OFW or ng mga domestic helper ay ang mga trabaho, mga amo nila, tapos yung mga ugali ng mga Chinese dito. Ayan yung everyday topic namin. Hindi kami nauubusan yan. Iba't ibang kwento, iba't ibang ugali, iba't ibang ano. Kasi may mga among mabait, may among generous, may among kuripot, may among palautos, may among hindi mapagbigay. Meron din ako diyang kasama na isang OFW na talagang minsan inuubos yung pagkain at hindi binibigyan yung kapwa ko OFW. Kaya tama nga yung sinasabi nung dalawa kong tita sa akin na yung pagiging mabuting amo ng employer ko, blessing na yon para sa akin. Kahit hindi man sila giver na kagaya ng iba na generous, okay na yun. Basta ang mahalaga, mabait sila. Dito kapag lumalabas ka ng bahay, mababa na yung $100 sa gastos kasi yung pagkain mo dito ng tanghalian, ng hapunan, bibili ka syempre kanin. Lalo na pag nakasanayan natin na kakain tayo ng kanin yan. Kaya ako, kagaya ko, tanghalian, hapunan ko, bibili ako. So, sa halagang 26 or 34 Hong Kong dollar, meron ka ng kanin at 2 ulam. So, ayun yung kinakain namin. Tapos, syempre, may merienda pa. Kaya, swerte kapag kaganyang may mga among nagbibigay sa mga OFW. So, may sharean kami. Kagaya niya si Ate Marilu, nung nakaraang day off nga namin nung linggo, may mga dala siyang prutas. Tapos, yung isa naman namin kasama, pwede siya magluto sa bahay ng amo niya. O yun, may napaghahati-hatian kami. Tapos, kanina nga, yung hinapunan namin ay niluto din ni Pebi. So, siya na yung nagluto since pwede naman siya magluto. Tapos, nag-share na lang kami sa gastos. Kasi, doon mas nakakatipid. Share kami sa nagastos. Tapos, mas marami pang pagkain. Kagaya kanina, ang kinain namin ng panghapunan ay paksiw na para siyang bangus pero hindi siya bangus mas maliliit. Ewan ko kung anong isda yun. Pero para talaga siyang bangus. Tapos, style chop suey na may broccoli, carrots, and then sayote yata. Tapos, fried chicken. Tapos, may 2 malaking soft drinks. Isang Coke, isang Sprite. Then, merong cake roll na 2. Tapos, bumili naman yung isa naming kasamahan ng orange na prutas. O ayun, share na kami. Sapat na.
solve na ang isang araw. Ganun lang sine-celebrate ng mga OFW ang kanilang holiday every Sunday at kapagka ganitong Christmas, normal day lang din. Sama-sama lang, ayan. Tapos nagpunta nga kami kanina sa TST para mag-picture taking lang doon kasi nandun yung may mga Christmas decor, 1881 Heritage and then Harbor and then meron din dong Art Museum. So hindi na namin napuntahan yung Art Museum kasi paano ba naman, TST lang yung pupuntahan namin. Ang sasakyan lang dapat is Green Line, then intersection kami sa Mongkok ng Red Line, pero hindi kami dumaan doon kasi nga dapat West Kowloon kami, doon kami sa Brown Line na punta. Tapos may binabaan kami, ewan ko kung saan kami bumaba, nakalimutan ko na. Then bumalik na naman kami, sakay na naman kami sa Brown Lane. Tapos hindi pa rin pala doon. Sakay na naman kami sa may red line. Tapos, diretso na sana yon, yung red line na yon, baba mo na talaga is TST. Pero hindi pa rin pala kami napababa doon. Doon kami sa Jordan. Then, lumakad kami ng pagkalayo-layo. Balik na naman kami. Papasok din. Hanap kami ng exit para makarating sa TST.